Yung exam level problem 2 naman ng ES12 ay tungkol sa uniformly accelerated linear motion. So, kung makikita mo yung problem na to, mapapansin nyo na mahaba, maraming statements. So, ganyan talaga yung mga exam problem sa ES12. So, simulan or basahin na muna natin. Cars A and B are moving along the traction. Tapos, their respective velocities and acceleration are listed below. So, sagutan muna natin yung A. What are the respective velocities and accelerations of A and B just before each of them passes through point C? So, ang ibig sabihin kung yung car A nagpass sa point C, ano daw yung magiging kanyang velocity at acceleration, yung car B, ganun din yung gagawin natin. So, simula tayo sa pag-lista muna ng mga formulas na kailangan natin. So, mga formulas na para sa lesson na to ay tinatawag na kinematic formulas. So, ano yung mga yun? Yun lang yung formulas na nagde-describe ng velocity, position, tsaka acceleration ng isang uniformly accelerated linear motion. So, ang unang kinematic equation ay xf is equal to x naught plus v naught t plus 1/2 a t squared. Next naman, ang next na kinematic equation ay V naught is equal to, or VF is equal to V naught T plus, or VF is equal to V naught plus A delta T. Next na kinematic equation ay VF squared is equal to V naught squared plus 2A delta X. So, yan yung lahat ng kinematic equations. Ano pa yung mga formula na kailangan natin para sa question na to? Kailangan din natin ng formulas for acceleration. So, kung maalala nyo sa lessons nyo, ang total acceleration na equal sa yung acceleration na tangential plus acceleration normal in vector form. So, hindi mo pwedeng ipag-add lang yung normal at tangential acceleration. Kailangan in vector form sila. O kaya, in scalar form, ito ay equal sa square root of at squared plus an squared. Tapos, yung angle mo magiging tan inverse ng y over x. O kaya, kung ano man dyan yung a over a. Kung ano dyan yung y o kung ano yung x. Or kung ano yung a, kung ano yung n, malalaman nyo na by geometry yan. So, ang gagawin natin is, next pa pala, meron pa pala tayong formula na hindi dinidiscuss, yung formula for an, or yung normal acceleration, which is v squared over rho. Where rho is yung radius kung saan dun gumagalaw yung body natin na nag-undergo ng circular motion. Yung at naman, or yung tangential acceleration, equals sa dv over dt. So, in our problem, given naman yan, yung dv over dt, ito yon yung binigay na acceleration na 2 meters per second squared at yung 0.5 meters per second squared. So, pagkatapos nyan, pwede na ba natin simulan yung problem? Sige, pwede na. So, yung first na isa-solve natin sa problem na to, siguro, para madali na rin i-compute, compute natin yung length ng buong road. So, yung length ng buong road ay maging equal sa 30 dahil sa straight path na nandyan, yung straight path na to. Tapos, plus yung semicircle na to, which is 2 pi r over 2. So, plus 2 pi, yung radius niya ay 30 over 2, plus 20 plus 2 pi times 20 over 2. Dahil sa length na to. 20 plus 2 pi ng 20 over 2. So, kung yan ay isosolve nyo, ang makukuha nyo ay, ang buong length ng road ay 207.08 meters. So, compute na rin natin kung ano ba yung mga lengths ng bawat semicircle. So, yung malaking semicircle, ang length niya ay equal sa 94.248 meters. At yung maliit naman na semicircle ay equal sa 62.832 meters. Next, pwede na nating i-compute yung first question, which is yung ano daw yung respective velocities and accelerations ng A and B. So, compute muna natin yung velocity ng A pagka nag-pass daw siya sa point C. So, ano ang equation na pwedeng gamitin dito? Velocity daw yung tinatanong. So, either ito o ito.
Pero given ba tayo ng time? Hindi naman tayo given ng time. Hindi naman tayo given kung anong time, kung gaano katagal siya makakapunta dito sa point C. Ang given sa atin ay yung distance. So, alam natin na pagka nagpass siya ng distance na to, 30 plus yung semicircle na to, point C na agad siya. So, ang gagawin natin is compute natin yung distance na to na matatravel ng matatravel ng car A papuntang point C. So, ang ibig sabihin din nun, ang gagamitin nating kinematic equation ay ito, Vf squared is equal to V naught squared plus 2A delta x. So, yung delta x, ano muna pala yun? So, yung delta x natin ay equal sa yung na-travel ng car A bago siya pumuntang point C. So, 30 plus 94.248. 30 plus 94.248. So, yan ay magiging 124.248. So, yun. Pwede nating i-plug in siya sa pangatlong kinematic equation. So, Vf squared o yung final velocity niya is equal to V naught squared V naught squared na 8 meters per second. So, 8 squared plus 2A, yung acceleration ng car A ay equal sa 2 meters per second squared na same naman ang direction sa velocity. So, plus siya. Plus 2 meters per second squared. Tapos, yung delta x mo ay 124.248. So, kung i-isolate mo yung VF, gagawin mo itong square root na lang. So, kung yan ay ipa-plug in nyo sa cycle, ang makukuha nyong sagot ay VF ng car A is equal to 23.685 meters per second. So, ang magiging direction niya ay, kung nandito naman siya sa point C, malalaman niya naman na ang direction ng velocity niya ay ganito. Kasi kung magta-travel siya dito, sa point C, ganun na yung direction niya. So, to the left. Next naman, hanapin natin yung velocity ng point B pagka nasa, velocity ng car B pagka nasa point C na siya. So, same equation lang din. Vf squared, V naught squared, 2A delta x. Ganun din lang yan. So, yung delta x mo, yun yung magbabago. So, imbis na 30 plus 94.248, ito ay magiging 20 plus 62.832. O kaya, delta x is equal to 82.832. Next naman, pwede natin yung i-plug in sa same na kinematic equation. Magiging, ang makukuha nyo, shortcut na lang natin, ang makukuha nyo velocity ng B is VFB is equal to 7.82 meters per second. Tapos, ang magiging direction niya ay, since pag ganito naman yung takbo niya, to the right. So, next, acceleration naman. So, paano kukunin yung acceleration ng A and B pagka nasa point C na, or just before each of them passes through point C. So, ang mangyayari, pwede natin i-compute yung sa A muna. Pag-compute ng acceleration ng ng car A pagka nasa point C na siya, pwede natin gamitin tong formula na to. A tangential, or A total is equal to A tangential plus A normal. So, yung A tangential sa acceleration ng car A is equal to A tangential plus A normal in vector form. A tangential given siya na 2 meters per second na to the right. Yung A normal naman, paano kukunin yung A normal? So, di ba na-discuss na natin na yung A normal ay equal sa V squared over rho. So, plus V squared na, ano ba yung nakuha nating velocity ng A? 23.685 squared over rho. So, ano yung rho? Sabi just before daw. So, ang i-consider nating semicircle ay ito. So, yung rho mo ay equal sa 30 meters. So, ito, ano magiging direction nito ngayon? Ang magiging direction niya ay, since
nandito ka na sa circle na to, ang direction ng normal acceleration ay palaging pointing towards the center ng circle. So, dahil nasa point C na siya, ang center ng circle ay nandito, pababa yung direction ng normal acceleration. So, yan, i-compute natin, which is 2 or square root of 2 squared plus yung quantity 23.685 squared over 23.685 squared over 30 meters. Tapos, yan ay isi-square nyo pa. V squared over rho squared. So, makukuha yung acceleration ng A or yung car A ay 18.81 meters per second squared. So, ano ang magiging kanyang direction? So, makikita natin na ito ay 2 na paganon at 18 na paganon. Or, acceleration pala ng car A, ano ba yung direction na acceleration ng car A? Since siya ay pointing towards the velocity din, ang direction ng acceleration ng car A ay to the left. Kasi kung nandito na siya sa point C, to the left na yung kanyang acceleration. Kasi di ba nga bumibilis siya. So pag ganito na yung velocity mo, acceleration mo, nandito na din. So ang magiging triangle natin is may 2 meters per second ka na pa ganyan at meron kang normal na pa ganyan. So ang ibig sabihin, ang magiging total acceleration mo ay ganito. So makukuha yan yung angle as y over x, which is yung normal mo over yung tangential. So paano makuha yung angle na yon? Tangent inverse lang. So tangent inverse ng y mo, which is yung 23.685 squared over 30 over x, which is 2. Ang magiging sagot is 83.80 or 83.9 degrees. So, yun yung acceleration ng car A. So, ibig sabihin, pag nandito na siya, ang magiging acceleration niya ay pag ganito, yun yung direction. Kasi meron kang 2 dito, tapos meron kang normal acceleration. Next naman, kunin natin yung acceleration ni car B. So, paano kunin acceleration ni car B? Same lang din, A tangential plus A normal. So, dahil nga na-solve na natin at same lang yung procedure ng pagsosolve ng acceleration ni A tsaka ng acceleration ni B, skip na muna natin. So, leave it as exercise na lang. Next, punta na tayo sa letter B. What is the velocity and acceleration of A when the two cars pass each other? So, paano gagawin yun? Pagka daw sa road na to, pagka daw nagkasulubong na sila, saan yun at ano yung magiging velocity and acceleration of A? So, paano naman isolve yung ganong klaseng problem? Kailangan muna natin i-visualize ano bang nangyayari pagka na-pass sila, nag-pass through each other silang, yung dalawang kotse. So, kunyari, umandar yung kotse na to, tapos umandar yung kotse na to, nag-meet sila dito, ang mangyayari is that yung total distance, o kaya yung distance traveled by A plus yung distance traveled by B, dapat magiging equal siya sa length ng buong road, o kaya yung nakuha nating 207.08 meters. So, ibig sabihin, dapat yung magiging equation na gagamitin natin ay additive ng yung kinematic equation na may kinalaman sa distance o yung XF. Ito. So, ibig sabihin, in equation form, XFA plus XFB is equal to yung length o kaya 207.08 meters. So, paano kukunin yun? Expand lang natin yung dalawang expressions. So, yung XFA is equal to X0 plus V0T
plus 1 half a t squared plus x naught plus v naught t plus 1 half a t squared is equal to 207.08. Yung unang term na to ay yun yung sa A. Yung pangalawang term na to dapat sa B. So, ibig sabihin, dapat yung distance na travel ng A plus yung distance na travel ng B ay equal dapat sa 207.08 meters. So, next, anong gagawin after nyan? Plug in na lang tayo. So, yung x naught naman, 0 naman sila sa ano. Plus, yung v naught t, sa A, meron tayong 8 meters per second. T kasi yung ano, hinahanap natin, ano ba yung time kung kailan makakapag-pass through each other sila. So, plus 1 half, yung acceleration ng A ay 2, t squared, plus v naught ng kabila ay 12 times t plus 1 half a. Yung a naman ng car B ay opposite ng direction ng velocity. So, ang ibig sabihin na maging acceleration niya ay negative 0.5 t squared is equal to 207.08. Ngayon, sa expression na to, iisa na lang yung unknown natin. So, yung t na lang. Kung makukuha or kung isosolve nyo yan, yung t mo ay maging equal sa 7.97 seconds. Ibig sabihin, after 7.97 seconds, yung A at B magpa-pass through each other na. So, hindi natin alam kung saan pa yon. Malalaman naman natin kung saan yung location nila kung saan sila nagkasulubong by plugging in yung 7.97 seconds sa isa pang kinematic expression. So, anong gagamitin natin na kinematic expression? Pwedeng ito. So, i-isolate natin yung distance na na-travel ng A. Plug in natin yung 7.97 seconds. Dito lang, ang makukuha natin na distance na na-travel ng A ay, kung ito, ipa-plug in mo, V naught T, ito lang. Plug in mo 8 times 7.97 seconds plus 1 half to 7.97 squared equal sa 127.31 meters. So, para ano naman, ito, yung distance na naman na travel ng B, para lang practice, solve nyo as 79.77. So, makikita nyo na pagka in-add nyo to, magiging equal nga sa 207.08, which is yung total length ng road. So, next step, pagkatapos na natin makuha yung distance nga na na-travel ng A, ano daw yung velocity and acceleration niya at that instant. So, para makuha yung velocity at acceleration, same lang din sa dati nating ginawa. So, ibig sabihin, yung A kailangan mag-travel ng 127.31 meters. Ano yung magiging kanyang velocity at acceleration? Pagkatapos naman nating makuha yung 7.97 seconds, pwede na nating i-plug in siya sa equation na Vf is equal to V naught plus A delta T para makuha yung velocity ng A pagka nag-pass through each other na sila. So, ngayon, yung V naught as given naman na 8 meters per second, yung A given din na 2 meters per second squared, at yung T ay equal sa 7.97 seconds. Ang makukuha yung final velocity ng A ay equal sa 23.94 meters per second. Ngayon naman, saan naman yung A ibig sabihin nun, saan yung A pagka nag-meet na sila? Kunyari, nag-meet na to somewhere, saan yung position na yun? Pwede natin yun makuha sa na-solve natin na previous value ng distance na travel ng A, which is 127.31 meters. So, saan ba yung 127.31 meters sa figure na to? So, alam natin na ito ay 30 meters. Ito naman ay 94.248 meters. Na-solve natin. Ang pagka-kinombine yun, 30 plus 94 equals sa 124.248 meters. So, yung buong straight path plus yung semicircle na to, 124.248
4.248 meters. Ang kailangan natin or ang na-solve natin na distance na travel ng A ay 127.31 meters. So, ibig sabihin, lumampas na siya sa point C at nandito na siya sa circle na to ng by 3 point something meters. Ibig sabihin, nandito na siya sa part na to kung saan nag-meet na yung dalawang cars. Ngayon naman, paano natin, gagamitin natin yung value na to para isolve yung direction ng velocity. So, ang gagawin lang natin is i-subtract sila sa isa't isa. 127.31 minus 124.248 equal siya sa 3.062. Yung 3.062 na yan, pwede nating ma-draw na ganito para ma-visualize. Ito yung half circle na ito. Tapos sabi daw na sa 3.062 meters sila magmi-meet. So, paano isosolve yung direction ng velocity? So, alam naman natin na yung pagka nasa semicircular track ka, ang velocity mo ay equal lang sa perpendicular or yung tangent sa circular path na yan. So, paano kukunin yung angle na to with respect to the horizontal? Pansinin nyo na yung angle na to, dahil nga perpendicular to, equal lang sa angle na yan. So, kung isosolve natin yung angle na yan, alam na natin yung magiging direction niya with respect to the horizontal. So, paano solve yung angle na yun? Pwede natin gawin na gamitin yung fact na ang buong semicircle ay may 180 degrees. Tapos, ang circumference din niya ay na-solve natin as 62.832. 62.832 sa na-circumference na buong semicircle na to. At given na 3.062 lang naman yung na-travel na distance niya, pwede natin i-ratio and proportion yon. So, 3.062 over 62.832 times 180. So, ang nakuha natin na degrees nito ay 8.77 degrees. Ibig sabihin, ito rin ay 8.77 degrees at ang magiging final answer natin ay velocity ng A pagka nag-meet na sila ay equal sa 23.94 meters per second na may angle na 8.77 degrees. Ngayon naman, as practice at para hindi na magtagal yung video na to, i-confirm nyo na lang na yung acceleration naman ng A pagka nag-meet na sila ay equal sa 28.73 meters per second at an angle of, or pag ganito yung ano ng angle niya, an angle of 85.20 degrees. So, syempre, yung acceleration ng A, hindi yan kasing simple ng sa velocity. Kasi kung titingnan nyo, kung draw nyo ulit yung figure, at nandito yung car A, meron kang tangential component ng acceleration na 2 meters per second, at meron kang normal component na makukuha mo as v squared over rho. Ngayon, pwede nyo ikunin yung mga angles na geometry lang. Pag pinag-combine nyo, ang makukuha nyo dapat ay 85.22 degrees. Next naman, ang last question ay tinatanong saan daw yung car B after 5 seconds. So, ang kinematic equation na pwede natin gamitin dito ay yung ito ulit, Vf is equal to V naught plus A delta T. Ngayon, kung i-apply natin siya sa B, Vf niya, or hindi pala ito gagamitin natin kasi yung tinatanong dito is yung kanyang position. So, ang gagamitin natin is yung isa na in terms of XF. So, XF is equal to X naught plus V delta T plus 1/2 A T squared. Ngayon, pag inalang natin 0 to, yung velocity ng B initial ay 12 times 5 plus 1/2
A na 0.5 na negative 5 squared. Pagka yan ay sinaycle nyo, magiging nasa 53.75. Ngayon, nasaan yung 53.75? Nasa banda dito. Kasi lagpas na siya ng 20. So, nandito yung car B after 5 seconds.